chart. Itong fire sign nito guys, feeling ko this is a new person, no? Kasi merong dadating na bagong person na magpapakilig sa'yo at saya sa inyo mga kapiksi, no? This is not the same person. Hindi ito yung person na nakita natin na self-absorbed, na mayabang, na punong-puno ng pagmamahal sa sarili niya. Pero this is somebody na na-attract mo sa buhay mo. Parang feeling ko nasa friend zone na kayo nitong person na to mga kapiksi. Ibig sabihin parang magkakilala na kayo, magkaibigan na kayo, pwede magkasama kayo sa trabaho na to. And parang ano din, no? Parang siya din yung nagiging confidante mo. Ibig sabihin hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para ngayong January para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video doon sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, ito yung mga energy dun sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo guys. So, meron ditong third party. May nang aahas dun sa person nyo mga kapiksi. For some of you guys, parang feeling ko pinaubaya nyo na. Comment down below. Sorry guys, natawa ako. Feeling ko yung iba sa inyo parang pinaubaya nyo na itong person na to dun sa nang aahas. Kasi merong nanunokso dun sa person mo, merong temptasyon sa kanya. Pero yung iba sa inyo parang pinaubayan nyo na. Bakit? Kasi masakit din ang ulo nyo dun sa person nyo. Okay? Yung person nyo makasarili, self-absorbed, masyado siyang one-sided, parang wala siyang pakialam sa'yo mga kapiksi. And merong parang may nang-aahas pa bukod dun sa ugali niya na ganon, meron pang nang-ahas dun sa relationship niya. Ibig sabihin third party na may stress, ganyan. Kasi there are other third parties na hindi naman mistress, like yung mga trabaho, in-laws, ganyan. Pero ito guys, this is a third party mistress mga kapiksi, okay? And feeling ko dahil ayaw nyo naman din sa ugali ng person nyo, kaya parang pinaubaya nyo na yung person nyo dun sa kabet or dun sa mistress mga kapiksi, okay? And kayo naman parang imbis na umiyak kayo or imbis na malungkot kayo dun sa nangyari, parang mas masaya pa kayo. Although yung hindi naman to magre-resonate sa lahat, no? Yung iba siguro nasasaktan, ganyan. Pero yung iba parang feeling ko mas gumaan yung inyong kalooban mga kapiksi, kasi nakapag-let go kayo, parang nakahanap kayo ng dahilan para ma-let go ito ng tuluyan yung person nyo. Kasi yung iba sa inyo parang feeling ko nahihirapan din kayo na makisama dito sa person nyo. Parang yung person nyo guys, pasensya na pero medyo masama ugali nito. Parang this person wala siyang preno sa kanyang pagsasalita, yung kanyang bunganga, wala siyang pakialam kahit masabihan kanya ng hindi maganda, nakasakit sa'yo. This person thinks highly of himself or herself. Masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya mga kapiksi, okay? So comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan guys. Hindi naman siya magre-resonate sa lahat, but if in case naka-resonate kayo, comment down below mga kapiksi. So, tingnan natin yung ganap sa love life mo guys gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com
at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umadlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil ngayong January magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course guys until January 31. So mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, fire sign, Sagittarius kayo ay nirepresent ng King of Wands sa ating spread. For some of you, may another fire sign na lumabas dito. So, maaring fire sign din yung person mo or maaring may fire element siya sa kanilang natal chart. Itong fire sign na to guys, feeling ko this is a new person, no? Kasi merong dadating na bagong person na magpapakilig sa'yo at magpapasaya sa inyo mga kapiksi, no? This is not the same person. Hindi ito yung person na nakita natin na self-absorbed, na mayabang, na punong-puno ng pagmamahal sa sarili niya. Pero this is somebody na na-attract mo sa buhay mo. Parang feeling ko nasa friend zone na kayo nitong person na to mga kapiksi. Ibig sabihin parang magkakilala na kayo, magkaibigan na kayo, pwede magkasama kayo sa trabaho na to. And parang din, no, parang siya din yung nagiging confidante mo. Ibig sabihin parang baka sa kanya mo rin nasasabi yung mga hinaing mo, no, dun sa iyong partner sa relationship. Pero itong person na to parang meron siyang pagtatangi sa iyo mga kapiksi, and sooner or later kung hindi pa siya ko-confess ng kanyang feeling sa iyo, maaari itong lumabas, mahayag sa iyo to mga kapiksi, and mag-aano siya magbibigay ng magpaparamdam sa iyo na gusto ka rin niya mga kapiksi. Pero feeling ko parang medyo shy type pa ito, nahihiya pa ito kasi naninimbang din siya guys, no? Kumbaga parang naninimbang siya na ano kayang iisipin nito pag sabi ako sa kanya, lalo na parang pinapakiramdaman din niya kung ready ka na ba maging in a relationship ulit, ganyan. Especially na yung iba sa inyo kasi parang nasa healing process pa rin, kumbaga parang gusto niyo muna mag-focus sa sarili nyo, and tsaka parang sinasabi nyo rin dito sa person na to na parang ayaw nyo muna ng relationship, no? Kaya parang tinatago din niya yung kanyang nararamdaman. So I'm sensing na this is secret admirer na sinisikret lang niya. Pero yun nga, parang parang medyo malapit na siyang bumigay mga kapiksi. Okay? Ayan, no? Ayan, sabi may mga sikretong mabubunyag mga kapiksi. Yun yung secret admiration sa'yo, no? Person. And ito nga yung sinasabi natin na parang nag-hold back kayo. Pero itong person na to, parang willing siya na sumugal, no? Parang willing siya na magbabago yung love life mo mga kapiksi. Kung dati iyak ka ng iyak sa love life mo, kung dati sinasaktan ka ng ex-person mo or nung nakarelasyon mo, sa next relationship nyo mga kapiksi, pagbabago yung may experience mo and mararanasan mo yung true love. Marirealize mo na hindi pala lahat ng karelasyon masama. Meron pa rin mga mabubuting tao na natitira sa mundo when it comes to relationship mga kapiksi. Okay? And yeah, so yun nga lang, parang gusto nyo munang i-focus yung attention nyo sa sarili nyo, kaya parang nag-hold back din kayo, parang hindi kayo ready na mag-entertain ng bagong relationship. Okay? Okay lang yan guys, enjoyin nyo lang, no? There are a lot of fishes in the ocean. Kumbaga parang samantalahin nyo lang, di ba? Habang single kayo, nag-enjoy kayo, okay lang yung date muna, ganyan, para masaya lang. Kung hindi pa kayo ready na mag-commit, di ba? Sometimes kasi iba kasi yung date lang sa commitment, no? Pag may commitment na syempre kailangan mong gampanan yung iyong emotional obligation dun sa iyong partner. Pero kung
mga date-date lang, labas-labas lang, 'di ba? Pakilig-kilig lang, masaya din, 'di ba? Masaya lang, kumaga walang drama, walang etos, 'di ba? So, yeah, depende sa preference nyo mga kapiksi. Pero yun nga guys, no, hindi ka forever na iiyak, no? Hindi ka forever na masasaktan. Merong dadating sa'yo na magpapakilig at magpapasaya sa'yo. So, i-mind mo na yan. Sa comment section, no, Sagittarius, i-mind mo na my new relationship, my new partner, my new love connection. Yan sa mga gusto talaga magkaroon ng partner na para sa kanila, na magpapakilig at magpapasaya sa inyo ng bonggang-bongga. Okay? Right. So, tingnan natin yung love message para sa inyo ngayong January. Past life relationship, no, you have known each other before. So for some of you, pwedeng pwedeng tawag dito, itong dadating na bago, kasi nga sabi ko sa inyo guys, meron ako nararamdaman na bagong energy dito, hindi yung old person yun na nakita natin kanina. Itong old person na to, sabi ko nga sa inyo, parang masaya kayo na nakawala kayo sa kanya, lalo na kung may nang-agaw na third party sa kanya, and you are fated to meet itong bagong pag-ibig na dadating sa inyo. Bago ito guys, you are fated to meet this person. Maaaring karmic yung connection nyo, maaaring meron na kayong connection sa past life nyo, and itong pagkakaroon ng kabit or mistress nitong old person na to, parang nagkaroon ng intervention yung mga spirits, no? Parang pinakailaman nila yung relationship mo, na kailangan makawala ka dito sa person na to para ma-meet mo itong person na to, because you are fated to meet, mga kapiksi. Fated to love you, yeah. Okay, so ganun talaga guys. Kaya minsan pagka sinasabi ko naman sa inyo guys, minumove ni universe lahat ng tao, bagay, sitwasyon, circumstances, events sa paligid nyo para ibigay sa inyo ang inyong mga desire. And kung nagdadasal kayo ng harmonious na relationship, mabuting partner, eto na ang dadating sa inyo mga kapiksi. Eto na siya. Okay, paparating na sa inyo. Yeah. So, i-mind nyo na yan guys. Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Sobrang ganda na reading nyo, Sagittarius. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.